Wala yung parangal ba? Walang parangal. Ano ho? Graduate naman. Ano ho? Graduate nga. Oh. Kaya lang, magpapapicture kayo sila, merong medal. Tapos ikaw wala. Kawawa. Diba? Oh. Tapos, nagparty ka pa ng baboy. Oh. Ala naman, medal. Kaya kung minsan, huwag na lang. Huwag na. Huwag magmag-inasal na lang. Oh. Kaya. So, ngayon, may pangatlo dito. Sa parable dito. Okay. Ano ba yung parable? Sa Luke chapter, saan ba tayo? Luke 19 tayo. Luke chapter 19. Okay. May pangatlo naman na klase ng mga tao pagdating ng Panginoon. Luke chapter 19. Okay. Oh. Dito. Kasi, bago umalis ang taong ito, ang Panginoon, sabi niya, pagkatapos niya na binilin ang kanyang mga servants na 10, sabi niya sa verse 14, but his citizens hated him. Okay. His citizens hated him. Ayaw sa kanya. And sent a message after him saying, we will not have this man to reign over us. Ayaw namin na siya'y mamuno. Oh. Kaya lang, mga kapatid, ibinigay sa kanya yung kaharian. Binigay sa kanya yung kaharian. Ano? Oh, when he received the kingdom, it came to pass when he was returned, having received the kingdom, nung bumalik, tinanggap na niya ang kaharian at siya bumalik. Okay. Alam nyo, nasaan yung mga citizen na ayaw sa kanya? Sasakupan niya itong mga ito. Wala kang magagawa dito pagdating ng Panginoon. Ngayon, maaari kung pwede mo siyang ayawa. Diba? Kung pwede mo siyang tanggihan. Pwede kang umayaw kay Jesus ngayon. Ano ho? Oh, pwede. At saka, ngayon, maraming naman talaga ayaw sa kanya. Kay Jesus. Oh, actually, sabi niya, hindi pa nga Diyos si Jesus. Ano ho? Siya ay tao lang. Ano ho? Pero alam niyo mga kapatid, hindi basta-basta na tao ito. Siya ay anak ng Diyos. Okay? At siya yung babalik. Siya yung babalik. At siya ay magiging hari ng mga hari. Pagbalik niya. Anong mangyayari doon sa mga ayaw? Kasi may mga ayaw eh. Ano, sabi niya dito, ayaw namin siya maghari. Oh, in verse 27 ito, nung bumalik na siya, sabi niya, but those mine enemies, yung ayaw mo kay Jesus, ang turing sa iyo, ikaw ay kaaway. Kaaway. Sabi niya, those mine enemies, which would not that I should reign over them. Yung aking mga kaaway, na ayaw na ako ang mamuno sa kanila, ano sabi niya? Dalhin sila dito. At patayin. Saan? Ano? Saan papatayin? Sa aking harapan. Bihira. Ano? Napakatapang pala dito. Ano? Pagbabalik. Bakit? Siya na ngayon ay hari. Si Jesus, siya ang pinatay nung siya ay nandito sa lupa. Pagbalik niya, siya ay magiging hari. Hari ng mga hari. Ano? Kalayan mo, ang hari ng mga hari, yung salita niya, yun ang batas. Diba ba? Ano? Pagbalik niya, every knee should bow. Every tongue confess. Okay? Pagbalik niya. Pero sa mga umayaw sa kanya, hindi po pwede na, ay, ngayon naniniwala na kami. Ikaw pala talaga ay Diyos. Wala na. Wala nang pagkakataon. Ang matatanggap na natin, hindi lang mawawalan ng gantimpala. Ang nais mong maligtas na lang. Pero hindi. Sabi niya, bring them over here. Bring them hither and slay them before me. They will suffer that. In Revelation chapter 20, ito mangyayari. Revelation chapter 20 verse 14.
Verse 14. Okay. Nasabi niya, and death and hell. Okay. Dali. Simulan natin doon sa verse 11. Verse 11. Kasi ito yung nakita ni John. Ito kasi ang Book of Revelation. Ito na yung ano mangyayari in the future. Sa katapusan. Ito yung mangyayari. Ito nakita ni John. Siya nagsulat nito. And I saw a great white throne, and him that sat on it. Merong trono, from whose face the earth and the heaven fled away, and there was found no place for them. And I saw the dead, small and great, stand before God. Tignan nyo, yung mga namatay. Si Sister Yoli, haharap. Yung aking Bible study natin na namatay nandun sa San Isidro ngayon. Si Kian. Bata pa lang, 19 years old. 19? 19 years old, namatay. Cancer. Bible study namin. Okay. Namatay din. Kahit anong gagawin natin, mamamatay ang tao. Tama ba? Sino yung mutik na? Actually, ang buhay natin, pansamantala lang. Nandito tayo. Amen ba? Tumawag ang aking mga pinsan kanina umaga, yung isang pinsan namin na mas nakakatanda sa amin, namatay. Nagisnan nila, patay naman na. Patay na. Ganun talagang buhay. Amen? Mamamatay tayo. Pero ang mga namatay, muli haharap sa Diyos. Amen ba? Haharap sa Diyos. I saw the dead, small and great. Ibig sabihin, matanda man, bata, mayaman man, mahirap, small and great, stand before God. Ito, tingnan nyo. And the books were opened. Uy, nilibro. The books were opened, and another book was opened, which is the book of life. Libro ng buhay. And the dead were judged out of those things which were written in the books according to their works. O, tignan nyo. Titignan nyo libro at ang iyong mga ginawa. Hoy, lahat ang ginawa natin dito sa lupa, i-review. Kaya sabi ko, yung mga gawa natin, titignan ko ginawa natin yung nais ng Diyos. Amen po ba? Tignan nyo. According to their works. Verse 13. And the sea gave up the dead which were in it. Okay, ito yung mga nalunod na hindi nalibing. Ibabalik na ng dagat. Meron ba kayong kamag-anak na lunod sa dagat? Hindi nakita? Wala? Oo. Kasi sabihin natin, ay nawala na. Hindi. Babalik lahat ang mga namatay. And death and hell delivered up the dead which were in them. Yung kamatayan at ang impyerno, ibabalik muli. Yung mga nandoon. So, tingnan nyo kasi, alam nyo, in the book of Luke chapter 16, namatay yung mayaman at pumunta sa impyerno. Pinag-aralan na natin yan. Pumunta sa impyerno. Lalabas ulit yun. Yun nasa impyerno, lalabas ulit sila. Haharap muli, sa Diyos. Okay? And they were judged, every man according to their works. Sabi niya dito,
And death and hell were cast into the lake of fire. This is the second death. Ano ho? Tingnan nyo ha. Namatay na nga. Ando sa impyerno. Ano ho? At ngayon, pati yung impyerno dadalhin na doon sa lawa ng apoy. Okay. Ito na yung pangalawang kamatayan. Sabi niya sa verse 15, and whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. Kung sino man ang hindi nasusulat, ano ho, ang hindi siya naisulat sa aklat ng buhay ay itinapon doon sa dagat ng apoy, into the lake of fire. Oh, this is the last. This is the end times. Ito na yung huling panahon. Ano ho? Kaya, mga kapatid, okay, sabi ng ating pong binasa kanina, ano ho, dalhin nyo dito at patayin sila sa aking harapan. That's the judge. Ano, judge. At ayaw natin mangyari sa atin. Amen ba? No. Kaya ngayon, anong gagawin natin? No. Oh. Gusto mo tiyakin natin na talagang tayo ay hindi pupunta sa impyerno. Amen? At hindi lang yung hindi pupunta sa impyerno, gusto mo masumpungan niyo kung ano ang nais ng Diyos na gawin ninyo sa inyong buhay. Para pagdating naman ng Panginoon, meron tayo gantimpala. Amen ba? Gantimpala. Hindi yung pasang awa lang. Hindi masama ka graduate, okay. Hindi gusto mo ikaw ay makakuha ng medalya. Amen ba? Paano? Kaya nga nag-aaral tayo ng Bible para malaman nyo ano pang gagawin natin. Amen? Para hindi pagdating ng Panginoon, meron tayong inaasahan. Gusto nyo ba yun? No? At isa pa, mag-strive tayo para madala natin ang ating pagmamahal sa buhay. Para pagdating doon sa langit, tingnan nyo, pag namatay ang mga mahal natin sa buhay, napanam mga ta, Pastor, dapat yung impyerno when you die langit. Hindi tayo nakakatiyak. Tama ba? Pero kapag, sinabi ng Bible, kung sino man ang sasampalatay sa Kanya ay hindi mapapahamak. Kapahamakan kasi yung pagpunta doon sa kamatayan ngayon, kapahamakan, yung papunta doon sa impyerno, kapahamakan, mga kapatid, na kahit anong gawin natin pagsisisi, tapos na, wala na, nandun na lang. Nais natin, mga kapatid, mapayapa ang buhay natin. Kapag nandito tayo sa lupa, mahirap na ang buhay dito. Pagkatapos pa ng kamatayan, mas mahirap. Para bang, ano sa tingin nyo? Parang hindi maganda, no? Mas maganda, mga kapatid. Pagkatapos ang buhay,